Shoutouts din kay Judge Gina na nandito. Let's get lit. Let's get lit. Party. Kay Judge Gina. Let's get lit. Judge Gina. Let's get lit. Shoutouts kay Judge Ginan. Judge Gina. Party. Party. Let's get lit. Judge Gian, Let's get lit. Judge Gina nandyan. Party. Ano na ito? Party. Let's get lit. Alam mo, lakas mo. Let's get Nagbabattle lit. pa tayo. Yung mga round ko, yung i-breakdown mo. Kaya Party. kay Judge Gina, Party. no? Let's get lit. Game! Let's get Di lit. pansin gano'ng mahina kasi sa TikTok Party. sa sikat. Party. Pag Let's get dyan, lit. Judge Ginan. Let's get lit. Instant na react. In the yeah, put 'em in the yeah, yeah, yeah. If you feeling real good, put your hands in the yeah, put 'em in the yeah, yeah, yeah. If you feeling real good, put your hands. So what's up mga kumagayang back ang inyong online judge. Walang iba kundi Judge Ginan. Okay guys, zoning 20 pa rin tayo guys. Marami pa tayong hindi nare-review sa event na to. At syempre, yung ongoing na upload ni Bossing Arik sa Ahon, marami pa rin tayong hindi napapanood. At ayun, hindi na rin ako magbibigay ng insight sa battle na to. 30 versus C9. Sa pangalan pa lang ba? Alam nyo na kaagad na may magiging or magkakaroon ng ng mga nameplay about sa numero, 'di ba? Feeling ko ganun tatakbo to. Tapos syempre sa experience, shoutout kay 30 pero sa experience dito sa flip top, I think lamang si C9. Si 30 naman lamang naman siya sa syempre sa ang experience kasi ni 30 more on small room Kaya feeling ko mas gamay ni 30 dito, pero overall I think C9 may edge talaga dito. Pero hindi rin ako magugulat kung makukuha ni 30 yung panalo na to. So I think ayun lang yung magiging insights ko. Actually marami pa sana akong gustong i-breakdown sa dalawang MCs na to. Pero I think during na lang habang nag-speed sila ng mga rounds nila. Okay? So yun, 30 versus C9 game. Pinili niyang mauna, tig 2 minuto dapat pakinggan natin zoning 20, 30, pinili Bara-Bara Rap Battle League. Nanalo ng coin toss si 30, pinili niyang mauna, tig 2 minuto dapat pakinggan natin zoning 20, 30. Yo, let's go lang muna. Flip top game! Game. Saba, flip top game! Bago mo ko laiting Bisaya at tunog motus, pag-usapan natin ender mo kay Cygnus. Iba ako ma-pressure. Alam mong, sure pre. Uy! Pressure? Sure pre? Putang ina. Uke! Sinukat niya leeg ni Cygnus. 3-inch daw. Inch? Baka inches. Tang-inang to kulang sa seminar. Hoy, bago ka manlait ng wordplay ha, at alam mo pinagkaiba ng plural sa singular. Nilait din neto liga namin. Wala daw meaning yung salitang motus. Pinagdiinan ng tanga. Sabay gumawasan ng liga, pangalan, Bara-Bara. Puta, pinag-isipan talaga. Ano yan? Para tunog technical? Para din dope? Bara-Bara yung liga, tas yung namumuno, isang malaking joke. Parehas mo kami lahat ng estilo, di ba? Pues pihit sa yung leeg hanggang sa limit mausog. Kanyang siko iikutin hanggang sa litid maupod. Pagkahila, lagatok, maiging manood ka. Ang sakit naman nun. Ang sakit nung yung nabuong image niya sa sinabi ni 30 na ikutin yung siko. Aking joke. Parehas kami lahat ng estilo, di ba? Pues pihit sa yung leeg hanggang sa limit mausog. Kanyang siko iikutin hanggang sa litid maupod. Pagkahila, lagatok, maiging manood. Kada bale, parang motus kasi iisang tunog. Okay. Speaking of tunog, nagtutunog paawa daw ako sa battle. Mukhang kailangan ko atang angasan. Sapat na atang veterano ka tas underdog ka sa ating laban. Habang nagtatalo kayo sa TF nyong tigpa 5K, inayawan ko yung 80,000 offer sa akin ng matira mayaman. Sa badminton,
6 years UAAP champion. Na master na ang target. Ngayon in-upgrade ko yung laro, rap battle na ang racket. Di ba yabangan Okay. gusto mo? Tara mag-ubusan ng hangin. Malas mo lang sa atleta ka ngayon, makikipag-ubusan ng hangin. Makikita nyo ang gap. Now a bluff meets clever. Di ako abot ng beach na to, ako'y above sea level. Okay. Magribat ka man patungkol sa dagat, yay abot matutupok. Nakakalimutan mo atang pag-adik bumangka may batong madudurog. Tung panay lang kakupalan, dapat i-circumcise. Puro lang yan, birong rhymes na di concise. Line marking, sacking, previous lines, kinompile at kinombine, tas aasa lang sa luto. Ninong Rai, mukha kang pedophile na may Phoebus vibe. Hindi ka big fish, ikay medium size. Left and right ko Tangina. synchronize. Aking vision, wide pag nag-visualize. Vicious eyes. Kung yung versus Cygnus Circus vibe, pues eto serious issues, heinous crime. Di suspicious Tangina mo. genius mind. Punches piece of cake like Kimbo slice. Ang obrat materiales, demon time. Aurora borealis, neon lights. Step by step, nag-improvise at dion lies. Habang naglalakad sa sina, parang Jesus, ganun ba yun? Walang linyang kurne. Tang inang ganda ng ulti, men. Ulitin natin Sorry. Ulitin natin. Mukha kang nakakalimutan mo at Tang ina, grabe yung ulti ni 30 dito. Whew. ang pag-adik bumangka may batong Grabe. madudurog. Ito. Umpisa na ito. Tung panay lang kakupalan, dapat i-circumcise. Puro lang yan, birong rhymes na di concise. Line marking, sacking, previous lines, kinompile at kinombine, tas aasa lang sa luto. Ninong Rai, mukha kang pedophile na may Phoebus vibe. Hindi ka big fish, ikay medium size. Left Galing, and right no? ko'y synchronize. Aking vision, wide pag nag-visualize. Vicious eyes. Kung yung versus Cygnus Circus vibe, pues eto Tangina. serious issues, heinous crime. Di suspicious genius mind. Punches piece of cake like Kimbo slice. Ang obrat materiales, demon time. Aurora borealis, neon lights. Step by step, nag-improvise at dion lies. Habang naglalakad sa sina, parang Jesus, ganun ba yun? Galing. Tangina. Walang linyang kurne. Pinaulanan ng multe. Ngayon ramdam mo na yung pressure at yun ang surpre. Yeah. Obligado. Fuck. Bugbog ka sa akin sa technicals. Pagka-snap, kamay kumaidas. Galingan mo dyan mag-joke para kunwari style clash. Ano yun, nawala siya? Obligado. Surpre. Obligado. Fuck. Bugbog ka sa akin sa technicals. Pagka-snap, kamay kumaidas. Galingan mo dyan mag-joke para kunwari style clash. Okay, so showcase ni 30 yung multis niya dito at extended pa yun, no? Hindi ganito karami o hindi ganito kahaba yung mga ginagamit ni 30 na multis nung nasa Motus pa siya. Nagmumultis naman si 30 noon pa, 'di ba? Nagmumultis siya noon pa sa Motus, pero hindi ganito kahaba. So, props kay 30 doon. Ang tangina, extra mile, no? Extra mile kung tawagin. Tapos, siguro yung second half niya, yung multis ang pinaka naging highlights. Kumbaga, natabunan niya yung slow start niya eh. So, 'di ba? Kung napansin niyo, slow start si 30. Hindi agad naging effective yung ginawa niyang sulat sa unang part ng round. 'Di ba? Yung ender down ni C9 dun sa pressure surpre, 'di ba? 'Yun. Sa tingin ko sobrang nahirapan din si 30 makuha yung momentum kasi hindi rin sumasang-ayon yung crowd sa kanya. Hindi nakukuha. So, feeling ko na nanibago si 30 kasi more on big stage na si 30, 'di ba? Tapos biglang binalik sa
hindi siya pit style, sa small room, 'di ba? Na parang Motus. Pero sa Motus kasi more on pit style 'yun eh, 'di ba? So ito, small room, may stage pa rin. So sa tingin ko na nanibago si 3D. Pero nakabawi siya sa multis. And ayun, kahit pa paano na nagustuhan ko yung multis, ang ganda nun. Yung level of difficulty, tangina, kakaiba. Kaya para sa akin isang magandang second half yung pinakita ni 3D. Diba, yung multis, sobrang ganda ng pagkaka tahi niya doon, pulido. So, yun, C9 kailangan. Tapos yung Ender na galingan mo magpatawa para kunwari style clash. So, it's a trap, guys. It's a trap. Let's see. Lakas ng bana to, puta. Sunog ako. Lapnos. Sobrang lakas ko. Inaaway na ako ng Diyos. Tangin ako, naglaan daw siya sa tubig. Adik. Game! Di na ako magre-rebat. Pasok lahat ng sulat ko sa round 1 niya. Let's go! Yeah. Soning game! Ako'y mula pa sa lugar ni Francisco Baltasar. Ngayon dito na naog, tanga ng mga makabagong tulano pang-asar. Dito sa kalaban kong aral. Ngayon tayo'y magpang-abot. Hoy Bisaya, ngayon ka magyabang, harap mo na ang Makatang, hindi na uubusan ng Tagalog. Game. Handa na ba kayo? Tanggalan ng R, si Soro, para animala na. Ikaw, payag ka? Lazy writing daw yun, sabi ni Looney. Shit, ang sakit, di ba? Gets naman, Soro, tanggalan ng R, so, animala na. Tapos, ano pa? Ang problema lang, hindi makita ni Looney yung so, hayop ka. Third D? Bobo pag third C. Hindi, ayaw niyang malik doon. Sa kita naman kung sino talaga yung ginagaya nito. Yung pagtanggal niya ng R sa salita, foreshadowing sa chainsaw. Yun na mismo yung resibo, konting remedyo sa estilo para hindi siya mabisto, yung speed niya agresibo. Pangungunahan na kita! Huwag mo kong pangungunahan. Mampredict ng kalaban yung pambakla niya na galawan, pes. Mapapasubo siya sa akin at di niya aasahan. Sana malunok niya yung mga sasabihin kung hindi niya mahuhulaan. Yung anak ni 3D, hindi sa kanya galing. Sa asawa niya. Paul ba? Sana hindi ko na sinama. Pero halatang nabulaga siya. Gusto ko pang i-angle yung lindol habang ulaga pa. Pero wag na, sapat na yung masama kong na linya na uga ka. Lindol, masama na linya, nauga ka. Di niya yun makukuha kasi after niyang masyak. Ganyan ka magahin, Brad. Sinusubo mo lahat. Tangina, di ba? Mahirap mag-rap. Lahat. Mahirap mag-rap. Madali lang mag-rap, tama. Pero naniniwala ako, lahat tayo marunong mag-wordplay. Naniniwala ako, lahat tayo marunong mag-wordplay. Ah, shit, putang ina mo. Naniniwala ako, marunong tayo mag-wordplay, lalo ka na. Kaya mo yung ginagawa niya. Nakaharap yung camera, huwag kang magre-react ng OA. Sumasabay ka na sa flow. Kung sa battle yan, di yan okay. Putang ina mo, di yan okay. Time. Yun lang. Oh. Papabahin pa ba natin yung round 1? 30 yun. 8. Hindi effective si C9 eh. Hindi siya effective. Guys, kahit na hindi siya nag-choke or kahit walang stutter si C9 doon, sa tingin ko mababang score pa rin yung ibibigay ko. Kasi hindi siya kumukonekta eh. 'Di ba? Hindi rin ganoon ka-effective yung mga ginamit niyang angulo at references para kay 3D. Yung mga ginamit ni C9 na linya dito para kay 3D, hindi enough yung ganun lang para sa isang 3D. Kasi kailangan, 'di ba? Alam naman natin kung saan nanggaling si 3D, isa sa Motus, at kung nakasubaybay kayo kay 3D, alam nyo kung gaano kadominante si 3D dun sa Motus nung time na yon, nung pedestal, 'di ba? So alam natin, no, na yung mga linya na magagaan, yung mga linya na hindi talaga pasok o direkta kay 3D, hindi magiging effective sa kanya yun. So, pagpasok niya sa flip top, kinalaban niya yung unang talo na lang.
unang talo niya kay Romano, 'di ba? Doon natin nakita kung paano i-dispose or i-diffuse ang isang 3D eh. So kailangan ng mas mabibigat na punto, mas direkta, mas mabigat, 'di ba? So yun yung magiging basis na ng mga kalaban na magiging kalaban ni 3D. So siguro isa sa mga question din sa sarili ng bawat MC na kakalaban kay 3D. Enough ba to para matalo ang 3D? Parang gano'n eh. So sa tingin ko medyo kinulang talaga si C9. Alakita naman natin in terms of performance. Sa sulat naman sa tingin ko kulang din kasi hindi nga ganoon ka-epektibo. Kay 3D naman solidong multis ang pinakita niya sa atin. So slow start man si 3D pero kay 3D yun. 8-6 in favor of 3D. Round 2. Kaya daw niya yung wordplay. Tapos nag-choke. Grabe yung detalye. Mag-choke ka man o hindi, wala ka pa rin sinabi. Tangina daw pag third, C, ikaw nga C9. O ano yun? Tanga ka pala eh. Bobo ang puta. Huwag niyong ibase sa talo yung estado ng tao, sana yung linya makuha. Si Tipsy nagkabalakid, si Looney nagkasheyi, si Sinay nagkaluga. Alam mo yung yema? Meron ka nun sa tenga. Bulong-bulungan sa inyo, di ka daw nakikinig. Kaya ako'y duda sa ghostwrite. Anong silbi ng dalawa mong tenga kung may luga yung both sides? Putang ina. In-stalk ko GF mo sa Facebook. Sobrang fine, laging wet look. Pagkakita ko sa personal, putang ina prime Russell Westbrook. Ang pangit niya mag-thirst trap. Sa camera, sobrang likot. Ang unique niya mag-twerk tol kasama buong likod. Putang ina, gano'n, no? Putang inang to eh. May sinabi pa to eh. Wala daw prutas sa dagat, ha? Walang prutas sa dagat? So anong tawag mo sa bahay ni SpongeBob? Gago ka pala eh. Alam nyo bang nagbibenta to ng flower horn? Talagang madiskarte si Utol. Pinipitik-pitik niya pa yung ulo para mas lumaki daw yung bukol. Taga Bulacan ka pala, kakasabi mo lang. Ba't ganun yung daan sa inyo? Yung nakausling bato hanggang dito, oh. Tas yung butas lagpas tao. Lubak pa ba yun? Sa Mindanao kasi, balon tawag namin pag ganun. Tangina nito eh. Oh, di ko nilalait yung lugar nyo. Base lang yon sa sentimiento nila. Pero wag kang mag-alala. Di mo na mafe-feel yung lubak pag sinimento kita. Wala ka na palang tatay? Gago. Actually, di ko alam. Narinig ko lang sa ribat mo. Grabe ang drama. Kaya ba wala na yung Mami Pares? Kasi yung pares ni Mami, wala na. Panay kasi Sleeping Beauty yung mama mo. Tindi ng pagkawangis. Kaya yung tatay mo, nag-Cinderella ran. Ayun, naiwan yung kapares. Kaya nung humina ang yung business, nagpalit ka ng interest. At di na nagtaka yung nanay mo. Alam na alam niyang susukuan mo din yung pares kasi nagmana ka daw sa tatay mo. Lahat ng galit at sakit sa tuwing nasasagad ka na, lait at inggit sa kada batang masaya, magsisisigaw ka man dyan ng Papa, Dad, Ama, iniwan na kayo, di mo na yan mapapadadama. Aray ko! Aray ko! Oo, aray ko! Yan yung linyang natitrend. Kasi buti pa si Malupiton, yung pares happy friend. Pero speaking of contents, gumawa to ng reels. Sa kanya sinabing, parehas kami ng concept ni Ban. Tol, mag-isip ka ng marahan. Yung galawan mo ay boka lang. Tung C9, nagpaka-K9. Yung galawan, nangangamoy kontraban. Eh di ba may linya kang, ang rule number 1, dapat original. Asan ang prinsipyo? Kung mismong linyang yon, gaya mo lang kay Poison na nag-originate kay Sinyo. Yeah. Sakto, ikaw yung currency.
pera. Madali ka lang suriin, yan ay tatatak sa eyesight. Lilitaw ang mga peke pag natatapat sa spotlight. Oo, ako din naman. Kamukha ni Fukuda, may accent ni K-Ram, nakakabwisit na bars parang si M-Site, parang ex ko na si Dodong. Mga resemblance na handa kong akuin. Parehas tayong student of the game, mga idol na gawa pang hamunin. Alam mo pinagkaiba natin? Inaral mo kung paano maging sila, ako kung paano sila talunin. Kaya tol, sige lang, sipagan mo lang dyan. Andito ako para sa'yo. Huwag magtaka at magtiwala. Lagi mong tatandaan pag may tiyaga, tsak may bisaya. Proceed muna tayo kay kay C9. Magkaibang approach eh. Comedy yung approach ni 30 sa first half, tapos pagdating ng second half, medyo nagkaroon ng pagbagal ng enerhiya. 'Di ba? Hindi ganoon kabagal yung energy ni 30 kanina eh. 'Di ba? Lalo na yung second half ni 30 na multi, paangat yung energy niya doon. Ang nangyari dito, inumpisa ni 30 yung round 2 ng maganda, ng maayos, mataas yung energy. Kaso instead of pataas, pahina ng pahina. So hindi ko alam kung ano nangyayari kay 30 sa performance niya dito, sa paghahanda niya, we don't know. Pero I think hindi rin ito yung 30 na ina-expect ko. Tulad nung kay Casper na ni-review natin kamakailan lang, sabi ko nga 'di ba, hindi iyon yung Casper na ina-expect kong bumatel kay Sensei, kasi alam naman natin si Sensei isang solidong MC din yan. Kaya sabi ko, tangin na feeling ko magiging bakbakan to. Syempre, knowing Casper, alam ko rin paano magsulat yung MC na yon. Alam ko yung kakayahan nun. So ganun din kay 30 dito. Sa tingin ko, hindi ito yung A-game na 30. Feeling ko hindi ito yung 30 na ina-expect ko rin. 'Di ba? Medyo nagkukulang sa creativity si 30, nagkukulang sa effectivity sa mga nakikitang angulo at references. Medyo hindi ito yung 30 na typical na napapanood ko at nare-review. Kulang ang isang 30, 'di ba? Kulang yung performance ni 30 dito. Pero either way, that's it. That's his round 2, and yun, sabi ko nga, naumpisaan niya ng maganda, ng malakas, through entertainment at jokes, pero pahina ng pahina along the way. So okay, bawi, C9. Yo! Check! Yo, palakpakan naman tayo dyan. Bawi! Reripat ko lahat ng sinabi niya. Sa panaginip na siguro. Enjoy na lang natin yung mga nahuhuli pang minuto. Let's go, game. Yo, gagamit pa ba ako ng addict lines? Tingin ko, hindi na. Di naman talaga kasi addict si 30. Madalas lang siya na pagkakamalang may tira. Usapang motos, yaw, asa si Bayo M-Site? Yaw, alam mo diba, yung suporta ko lagi nasa iyo, diba? Nakaraan lang, battle ko nakaraan. Nakita mo, hindi humihina. Yung nag-aangat sa liga nyo, ako pa rin humihila. Kasi piski pa lang. Halata mo lang, siya yung maglulubog. O dahil siguro sa malas lang, siya yung unang napanood, nakalusot, awit. Oo, awit, kasi mas marami pang MC na mas maiging ibukod. Kung sino pa yung mga walang awit, sila pa yung nag-iwan ng mga pangit na tunog. Kasi tunog mo, tusang puta, hindi, bawi, patunayan mo na hindi kayo papasira. Kasi tunog mo, tus din na yung mga katulad natin, bibihira. Kung ako sa iyo, ipakita mo na ngayon pa lang na wala ka naman talagang ipapakita. Ito payo galing sa akin. Swerte mo naman. Ano kasi ni swerte? Parang nagkaahon ng December. Yung mga taga-moto so excited na mag-New Year. Baka sakaling magpalit ng server. Kasi yes sir, pati mga taga sa amin nahahawa na. Lalo na yung tropa kong si Pilos. Tol, pasensya, kwento ko na. Nung birthday niya, meron tusukan ng saging kahit 28 na siya. Yung stereotype daw sa pagiging Bisaya, nagawa niyang basagin. Doy, gabaan ka, timawa batch 1 pa lang yata, may mga yawa na.
Yawa ka! Ito awa ka sa mga nagsasabing magiging sa'yo to. Wala akong lingwahe ng Bisaya pero mas magiging yawa na mas yawa pa sa'yo. Na mas yawa pa sa'yo, babasagin ang alin. Ang basagin mo yung kumalat sa mga pandinig. Piliting may bagong bumakat. Mas magandang sa'yo yung lahat ng mga naririnig. Hindi yung mga naririnig ka sa lahat. Butaw ka pa iho, wala kang bilang. Sumalat. Kung ako sa'yo, mga linya mo, ayusin mo. Bukas na tayo magharap. Tayo. May balat, pahinga natin. Hindi rin handa si C9. Hindi rin handa si C9, guys. Hindi effective. I don't know kung hindi nga direct eh, 'di ba? Hindi nga natin ma-feel yung direct approach ni C9 dito eh. Feeling ko mapapabilis yung ano natin, review natin sa battle na to. Round 3 na tayo. At actually wala akong masabi sa round 2 ni C9. Matamlay talaga. Hindi niya makuha yung ano momentum niya. So ayun. 8-7. Hindi 8-6 pa rin eh. Even hindi nag-joke si C9, may mga stutter siya eh, 'di ba? Sige. 8-6 pa rin para sa akin. So 1 and 2 bibigay ko yung kay 30. That's 16 to 12 round 3. Oo. Kailangan linisin yung kalat sa tenga. Yan ay kuha ko. Kaya nga inanggel ko ng round 2 yung luga mo. Bobo ka talaga eh. Kahit kailan eh. Gumawa to ng trap laban kay Cygnus. Nilagyan niya ng mineral sa gilid. Sabay sabing, op. Kahit lumabas ka man sa kahon, di ka pa rin out of the box. Yung kalaban, di nagsteady kahit nilimitahan. Pero lumabas sa kahon, out of the box, tarantado, in-English mo lang. Ang ina neto, kayo naman, nabilog kayo sa kanyang round. Underground, mala El Chapo. Pare, sukat tong punches ko sa'yo. Kung gusto mo, square tayo. Ganun ba gusto mong linya? Tangina, nakakasabi lang niya eh, no? Malabo daw siyang maubusan ng Tagalog. May pa-thumbnail pa. Paano ka di mauubusan ng Tagalog? Gago, nagta-translate ka. Bobo ang puta, context mo out of the box. Pagbigyan ko to. Sa tayo ya ha. POI 6 tryout battle. Angat ka sa mga rookies. Yung skill set, ibang bagsakan. Ngayon nakikipagsabayan ka ulit sa mga rookies. Ibang batch nga lang. Nagmistula kang repeater na nahihirapang makaabante. Paulit-ulit ng pinapasukan, nag-iiba ka lang ng kaklase. Pinagtunan nung pandemya, ng kathamoy matamasa. Isinalang ka sa panahong mga tao'y walang panlasa. Di ka ba nagtaka? Di mo ba nagets? Hindi ka humina, hindi rin lumupit, hindi ka nawala, hindi rin nagbalik, hindi ka bumaba, hindi rin pumanik, hindi to pagbabalik tanaw sa iyong karera. Tinapik ka lang para ma-stress. At ba't pa tayo lilingon sa pinanggalingan? Di ka naman nakaalis. Anong out of the box? Paalala ko lang, pinag-debut ka sa small room, that nakalagpas ka na doon. Pero isa buhay mo small room, main event mo small room, ultimo battle natin small room pa din. Yay lagpas na taon, kailan mo ba matatantong? Kabaong mo tong small room kung saan madalas kang mabaon at ikaw yung totoong di makalabas dyan sa kahon. Pero di pa dyan matatapos. Oo, clever ang stats. Labis kang ininsulto. Nakasenter ka sa box. Yanes ang titikumpo. Tanggapin mo itong backslash. Tira patalikod ito backstab. Di ka papalarin bagkos backslap doggy. Backshot yung 3, iba ang dunong. Back siya na hero. Yung skill, pinapagulong. Mga negative na feedback sa akin binato parang pillbox. Aapakan ko tong chairbox. Classic na laro na mala Xbox blindfold. Bird box tong kalaban, mga ngawit, jukebox, human sound, beatbox, di lang to basta bawi. Ganto ko pag nag-sorry, nakasenter din ang box sa aking comeback story. Ito ay unboxing, ilalabas kita sa kahon ng matabunan niyang sakit. Katauhan mo punit. Saglit, ikay bumagsak sa pagsusulit. Sa laro lang kumunik. Tong subject na box, magiging box subject, papasukan mo ulit. Oo, box per box, kitang inayos. Rubik's Cube sa aking bare hands. Box per box, dala kong present. Sakto din naman na bare man's box per box. Tila ba Minecraft? Pagka-build, mapapaweldan. Ikaw good luck sa susunod mong close room. Cause you're going back sa square one.
Isang angle ang ginamit, saksi ang zoning crowd. Square lamang yung angle pero bumuo ng solid round. Okay, I think ito yung pinakamalakas na round ni Niter D. Ang dami niyang laro dun sa box, 'di ba? Nilaro niya yung box na yon sa kahon, box na Milwaukee box, 'di ba? Ang dami, basta marami. Kung hihimayin mo yung schema ni Niter D dun sa part na yon, masasabi mo na sobrang siksik nun sa mga wordplay, 'di ba? Sa mga punto, 'di ba? Strongest round niya 'yon. I think ayun lang yung masasabi ko kasi yun doon lang naman umikot yung round 3 ni 30 sa box lang. Tapos yung ender, maganda, isang yung box lang ginamit pero bumuo ng isang solidong round. Ang ganda 'yon. So ayun lang yung masasabi ko doon. Nakita nyo naman kung gaano kapulido yung round 3 ni 30 and para sa akin ayun talaga yung pinakamalakas niya. So ayun, C9. Bubuksan ko ulit yung box kasi ako ay makulit. Papatayin kita tas ikaw ipapalit. Game! Ina, sana mabawi. Papasalamat ka! Thank you. Game, tangin. Assurum the mall. Let's go! Boss, kakatapos ko lang sa piraso ng 2x2, bibigyan mo ako ng sanga. Puta, kung si Atoms na lang sana pala, baka tumabla pa. Kung si Atoms na lang pala sana, baka tumabla pa. Champion to, small room. Di nga, totoo. Wala yan sa small room namin nung pandemic. Bago ka bumatel, babariling ka sa noo. Champion pala to. Saan? Sa venue na yung mga audience, yung mga linilibre mo sa labas. Di sa pagmamayabang pre, ng quarantine battles, taga-react ko lang si Batas. Tama, di ba? Si Plasma, si Apo, si Sayad, yung mga malalalim. Iyon yung time na inagaw namin si Arik sa feeling ng uprising. Marami kami kasama nun, mga Bay, mga Yawa, mga Bisaya, mga solid kaharap. Meron din mga taga Mindanao, mga rookie, pero di naman nila kinikwento ang lahat. Hindi nila iniipon ang lahat. Ikaw, ano bang iniipon mo? Ha? Magkaalaman na. Tinawag niyo akong mangmang. Sino tumawag sa kanyang mangmang? Tangin na, masasaktan ka. Ikaw naman, di ka naman makakasakay ng eroplano papunta rito kung mangmang ka. Ano pa? Tinawag niyo akong Bisaol. Di, okay lang yun. Tinawag niyo akong probinsyano. Taga saan nga? Taga Mindanao ka, di ba? O, probinsyano ka. Ako nga, Bulacan lang eh. Probinsyano na. Ibig sabihin, pre, wala kang pinaglalaban. Bukod sa branding mong pantanga. Payo ko sa'yo, huwag kang mag-o-overall na babe ha. Ikaw yung magiging pinaka. Alam nyo ba, yung lamang niya, pag marami ng kalaban, sigurado yung lamang niya kitang-kita na. Kasi wari ako, 16 lines. Tapos, 16 battles. Tapos, imamak niya kada 2 line, 32 bars hanip. May round 1 na. Lines niya na pambungad, laging linya ng iba. Iisipan niya ng wordplay na parang sa kanya talaga. Makikita sa mukha niya na parang galit pa siya. Making gusto, sulat, ayaw, poking ina ka. Aray ko! Oo, talagang sasaktan kita. Magiging madugo lang sinasabi nito. Sinasabi nito habang ninungusuan ko. Akala niya yata nakokontrol niya yung crowd porkit inuutusan mo. Eto na ba yung pan-derby? Napupusuan nyo? Puta, ganito na ganito rin si Sequence dati nung pinupungusan ko. Kasi, pansinin nyo, ilang beses niyang sinabi yung salitang pansinin nyo. Papansin to. Eto, konting pagtingin. Kaso rifle, bro! Uy, meron pala ako nun. Boom, sa ito sabog, tae ka ngayon, lumampas man, tayo pare ng 1 taon at huwag kang tumalon pag sinabi ko pare at aking pinamukha na, dito ka lang rapper pag sa labas wala ka. Tapusin nga na natin kasi nakakawalang gana, kakanta pa ako mamaya sa may Pampanga. Pasensya na, pero pinapatunayan ko lang na hindi siya kawalan. Saka wala kaming respeto dito sa mga rapper na walang kanta sa katawan. Sonic 2030 verse C9. Choke pala si C9 dito. Hindi ko kasi alam eh. Hindi ko alam kung ano nangyari sa battle na to. Hindi ko to napanood ng live. At
matagal na to. October pa to. So, nakita ko naman yung poster nito. Pero, hindi ko na maalala kung sinong panalo. So, yun. Sayang kasi hindi natin nakita yung buong potential ng battle. Sayang hindi natin nakita yung buong potential ng rounds ni C9. Sayang hindi naging classic yung battle. Pero yun, all 3 rounds, 3D, malinaw naman. C9 mag-isa pang beses para sa kanilang pareho. At ang boto ng Urado, 5-0. Klaro naman, mag-iay para kay 3D. Sean C9. Thank you kay Jessina yan. Pasensya na medyo hindi man masyadong appealing pero bawi tayo next time. Mas hihigitan pa. Ayun na pala, shoutout sa mag-ina ko sa Baraba. Ayun, maraming salamat kay Boss Arik at sa lahat ng Flip Top Stop. Yo! Liga niya yun. Maraming Crown Manila, siyempre Motos Battle League. Kay Kuya C9 sa Bara-Bara na liga niya yun. Maraming salamat kay Boss Arik at sa lahat ng Flip Top. Bawi na lang ako may pagkakataon pa. Pero shoutout sa lahat. Siguro sa online ko na lang kayo mapasalamatan lahat. Pasensya na sa inyo. C9, babalik tayo. Let's go. Yo, Elaya. Binoto ko si 3D. Kitang-kita naman dun sa performance nilang dalawa. Pero sobrang ganda nung round 3. Para sa gustong-gusto ko yung round 3 tsaka round 2 ni 3D talagang kain. Yung simula ni C9, sayang. Ganda ng momentum pero yun nga, stumble. Kaya 3D. Sa linis ng performance saka sa mas effective na punchlines, lamang talaga si 3D para sa akin, all 3 rounds. Yeah. 3D. Yung mabilis lang, overall performance medyo madumi yung performance sa C9 dahil yata sunod-sunod yung laban niya. Ayun, 3D malinaw siya. Ilan lang yun? Ilaya lang yun Ilaya. Anyway, sige. Ayun. Mabilisan na lang din. Akala ko, actually, hinanda ko yung sarili ko sa battle na to kasi feeling ko nga, akala ko magiging dikdikan. Syempre, knowing 30 at knowing C9, akala ko talaga magiging dikdikan siya. Pero, ayun, nangyari, naging mabilis lang yung pag-review natin sa battle na to kasi nga, hindi naging maayos yung performance si C9, may mga chokes, may mga stutters. Kay 30 naman, malinis. At nag-focus din si 30 dito sa technicals Doon niya kinatay si C9. So, yun. Klaro naman, 30 yun. So, hindi ko na explain sa inyo na mahaba pa. 30. So, kita-kits tayo sa next na review mga kumag. Peace out.